Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising ni Capricorn for April 6 to 12. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising, sa dulo ng video, may link para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo po supportan lumago ang ating channel, you can click the join button or the thanks button. Private readings, spellworks, message niyo po ako. And every Friday hanggang Sunday sa Session Road sa Umegulay, face-to-face readings tayo. Capricorn, so we have here una is the Yin and Imagine, Between Worlds and si Breathe, then All That Glitters and Co-Create and By the Book. Your deities are Vulcan and Pluto. So Capricorn, ano bang expect natin this week para sa'yo? Well, there will be isang bagay na papansin ko. There will be an expansion in terms of people that you may know. Parang ano to, may partnership, sinigay po yun. May partnership na magaganap. May mga bagong connections ang mabibuild at magiging stepping stone to kasi. Importante siya for future development na gagawin ng universe para sa'yo. So, andoon na wag kang mag-atubili na, pag may mga nakikipagkilala sa'yo, of course, andun na magiging vigilant pa rin tayo May maingat tayo sa mga kausap natin. Pero wag kang masyadong magsasara ng pinto against them. Huwag kang masyado agad na parang, ay, ayoko nga sa'yo kasi baka may masama kang balak. Andun yung point na sinasabi ng cards, read between the lines, okay? Importante yun. Kasi andoon yung point na may iba sa kanila ipapadala ng universe para mas mag-expand ka. So, iti-take advantage ng universe yung energy ng Jupiter direct para sa iyo. Okay? So, andoon din with the card of Imagine. Medyo wag naman tayong masyadong kasi sa inyo may magka-paranoid Huwag kayo masyadong paranoid. Okay? Huwag kayo mag-overthink din. Huwag niyo overanalyze. Andun kasi na nagkakaroon kayo ng problem na kung saan na instead na paano ba yung term? Na minsan ang ginagamit nyo, pure logic, minsan naman pure emotions, dahil balansehin natin ito. Hindi pwedeng iisang side lang yung ating pinapakinggan. Kaya nga binigyan tayo ng universe ng ganong dalawang level of understanding Isang logic, isa namang emotion. So, balance it. So, yun din yung pinapakita sa'yo ng card mo ng Between Worlds. So, ayan. Papunta na siya sa ibang world din. So, andoon na sinasabi ng cards na may mga iba sa inyo, there's a possibility that there will be some travels na parating. I think will be in about 1 to 6 weeks. Within 1 to 6 weeks, may mga important travels kayo na kailangang puntahan. Yes, nakakapagod. Especially with the current rising din ng mga prices sa mga transportation. Pero kasi importante to The reason this is important, may nakikita akong dalawang possible scenario. Yung una is it will be for about business matters. So, pwede magsisimula to ng new connection or andoon na business matters kasi yung tao, kailangan mo siyang makausap kasi meron siyang kailangang ibigay o ituro sa'yo. And the other thing din na pinapakita ng card is actually for, kailangan mo din mo mag-relax-relax. Andun kasi sa dami ng ginagawa mo, well, andun na iba sa inyo yung stress level nyo, ang taas-taas na. So, pinapanimig kayo na time naman na medyo magpahinga din tayo. Time naman na kailangan natin bigyan ng pansin yung ating sarili. Okay? Kasi which is dun papasok tayo sa card ng breathe. Literal, kailangan mo huminga. Ang dami sa inyong nasusuffocate na sa mga nangyayari sa buhay nyo. Ang dami sa inyo yung nagpapagod na sa mga napaikot-ikot na problema. Andoon na parang wala na, parang hindi pa nga tapos tong isang problema. Hala, may parating naman bago. So, andoon na naiipit ka na sa
parehong side. So, ando naloloka ka na. Parang si Mikay. Gusto-gusto naman niya. So, na kailangan mo talaga ng breather na rin eh. So, well, within 1 to 6 weeks, magkakaroon ka ng travels. And those travels will be for business and for pleasure. Or a combination of both. Kasi, andoon na, ikaw din naman yung hinihintay ng universe na magsabi na pagod na ako. Hindi mo lang kasi siya bine-verbalize or sinasabi. Pero, nung mismong katawan mo na yung nagsasabi sa'yo na, dude, pahinga naman tayo. Parang, dude, sleep naman din tayo. Parang, dude, pwede bang kahit minsan mag-detox muna tayo? Kasi, grabe na yung, kumbaga, ayoko umabot naman sa punto na yung physical body mo is parang maniningil sa'yo. Ako, naranasan nyo na yung biglang out of the blue, sobrang pagod. Bumabagsak yung katawan. Mas mahirap yon na biglang bumagsak. So, yung point na pinapala sa'yo ni Mikay, unahan mo na magpahinga. Now, ano ba bang i-expect natin? So, meron tayo ditong All That Glitters. Ayan. Co-create and buy the book. Okay. So, may mga iba din sa inyo na especially possible to sa may mga moon or rising na Capricorn na magkakaroon kayo ng change of plans, magkakaroon kayo ng mga pagbabago sa mindset, pagbabago sa mga targets nyo, kasi magkakaroon kayo ng evaluation eh. Yun yung maganda sa mga makikilala nyo. Kasi magbibigay sila ng mga bagong perspective na hindi mo napapansin. Ano ka ba? Ang gulo mo. Hindi mo napapansin. So, ang gagawin andoon na magbibigay sila ng mga ideas sa'yo, mga bagay na hindi mo napapansin, tutulungan ka nila na maintindihan mo yun or tutulungan na mabuksan ng iyong mata kung ano ba yung better para sa'yo o ano yung mas maganda, ano yung kung saan mas lalago ka, mas magkakaroon ka ng sabihin natin ng edge, magkakaroon ka ng mas malaki yung pwede mong ma-achieve na prosperity or yung pag-expand mo ng connections. With this card then, we have here by the book. So, the card is also advising na, yun nga din, huwag ka din padalos-dalos sa mga, kasi minsan may mga opportunities na hahalo na akala mo, okay, yung too good to be true. Now, since trabaho ko dati sa isang financial institution, ang paalala namin, pag ang isang bagay is too good to be true, medyo mag-isip ka, medyo mag-investigate ka, medyo magtingin-tingin ka, kasi or mag-alamin mo yung background. Kasi bakit napakaganda masyado. Yung mga, ewan ko, nakikita mo, di ba, mag-invest ka daw ng ganitong amount, tapos dodoble after ilang buwan lang. Parang masyado namang mabilis, di ba? So, pag ganun yung mga bagay, yung mga kembot, medyo pag-isipan mo kung dapat mo ituloy kasi medyo hindi maganda yon, okay? Now, ano ba yung mga sinasabi ng deities mo? So, we have here, una, si Vulcan. So, diligence, humility, and a wish to forge. And also si Pluto. So, we have here completion, secrecy, and a wish to transform. So, itong dalawang deity mo ngayon, kung tama yung naalala ko, si Vulcan, siya yung gumawa ng mga weapons ng mga gods. Siya yung nag-forge nung mga trident, yung lightning, siya yung gumawa. So, it is also a sign na huwag mong ipako yung sarili mo sa iisang avenue lang. Andoon na it's time na medyo buksan mo yung sarili mo sa iba't ibang posible pang avenue kung saan pwedeng mag-expand. And then, kasi, sabihin natin, ang alam ko lang naman kasi is magbenta. Then, it's time na dagdagan mo yung skill mo. It's time na i-expand mo yung knowledge mo. Ito kaya may mga taong ipapadala sa'yo. And ang maganda dito, habang ini-embrace mo yun, nagtatransform ka at yung kumpiyansa mo sa sarili mo, mas aangat. Yung tiwala mo sa sarili mo, mas makikita.
At di ba, syempre kapag yung mga taong may tiwala sa sarili, andoon na malakas yung hatak nila sa ibang tao para magtiwala sila. And yung tiwalang yon, yung pa yung gagamitin ng universe further para mag-expand yung connections mo. So I hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, message me. Face-to-face readings every Friday hanggang Sunday sa session note ko sa Oh My Gulay. Support us by clicking the join or thanks button sa baba. Capricorn, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula po sa Baguio City. You have a great day. Bye for now.